programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Habang patuloy na kumokontrol si Attorney Alon sa bawat aspeto ng buhay ng mga tao sa kanyang paligid, lalo na kay Menard, patuloy din ang tensyon at mga pagdududa na bumabalot sa kwento. Si Menard, bagamat gustong-gusto nang makawala sa mahigpit na hawak ni Attorney Alon, ay patuloy na pinipilit maging tapat at sumunod sa mga utos ng abogado dahil takot siyang madamay si Ada, ang kanyang kasintahan. Hindi kayang iwan ni Menard ang babaeng pinakamahalaga sa kanya, kaya't sa bawat pagkakataon ay inuurong na lang niya ang kanyang mga hangarin at desisyon sa buhay. Dahil dito, si Attorney Alon ay nakatakas mula sa mga hinala ni Kurt nang siya'y mahuli nitong magkausap si Menard kahit na nagkaroon ng duda si Kurt sa mga nangyayari. Pinilit ni Attorney Alon na linisin ang kanyang pangalan at ipaliwanag na wala siyang ginagawang masama. Pinilit niyang magpanggap na tapat siya na ang mga akusasyon ay walang basehan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi tumigil si Kurt sa paghahanap ng mga ebidensya. Sa bawat hakbang, ramdam ni Kurt na may tinatagong lihim ang abogado at hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan ang buong katotohanan. Habang patuloy ang paglalaro ni Attorney Alon sa lahat ng aspeto ng sitwasyon, nakatanggap siya ng tawag kay Patricia na nagbigay ng saloobin tungkol sa mga kaganapan. Sa cellphone, ipinahayag ni Attorney Alon ang kanyang takot na baka muling mapansin ni Kurt at ma-expose ang kanilang mga lihim. Galit na galit si Patricia, lalo na't muntik na siyang madakip ng mga kalaban at muntik na siyang malaman ni Kurt ang lahat ng sikreto nila. Ang pagdududa ni Kurt ay naging mas matindi nang ipinakita ni Lilet ang kanyang mga obserbasyon tungkol kay Attorney Alon. Habang tumatagal, nagiging mas malinaw sa kanya na may tinatago ang abogado at ang mga sospek na hawak nila sa kaso ng pang-hold up ay malamang na isang set-up lamang. Nagtanong si Lilet kay Kurt kung iniisip niyang lahat ng ito ay isang palabas, isang pansamantalang hakbang upang linisin ang pangalan ni Attorney Alon. Agad na sumang-ayon si Kurt, ngunit nanghihinayang siya dahil wala silang sapat na ebidensya upang patunayan ang kanilang hinala. Dahil sa mga susunod na hakbang, napansin ni Lilet na maaaring ang susi sa lahat ng ito ay si Sabrina. Si Sabrina, isang malapit na sekretarya ni Attorney Alon, ay may alam sa mga lihim ng abogado. Nang magsimulang magtangkang magsalita si Sabrina at ipahayag ang kanyang nalalaman, nagsimula na siyang matakot kay Attorney Alon na walang kaluha-luha nang sinabi sa kanya na mawawala na lang siya kung magpapatuloy siya sa pagtangkang ilantad ang mga lihim ng abogado. Ngunit ang higit na nakakatakot sa lahat ay si Patricia. Patuloy na ipinapakita ni Patricia ang kanyang kontrol sa buhay ng kanyang anak na si Trixie na nagsimulang magduda sa mga kwento ng kanyang ina. Pinilit ni Patricia na imanipula ang lahat ng sitwasyon tulad ng kwintas na nawala kay Trixie na sinasabi niyang isang piraso ng alahas na ipinagawa niya sa ibang jewelry shop. Sa kabila ng mga kasinungalingan, si Trixie ay nagtataka pa rin
nararamdaman niyang may mga hindi tapat na bagay na nagaganap. Habang ang lahat ng ito ay nagaganap, si Attorney Alon, kasama ang mga kasabwat na sina Paco at Vivian, ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay na wala nang magiging sagabal kay Menard dahil umuwi na ito sa probinsya. Pero may bagong banta na dumating, si Sabrina. Alam nilang si Sabrina ay isang malaking banta sa kanilang mga plano. Kaya't plinano nilang maagapan ito bago pa magsalita si Sabrina laban sa kanila. Si Attorney Alon, sa tulong ng kanyang mga tauhan, ay pinili ang pinakamahusay na paraan upang iligtas ang kanyang mga lihim. Nawala na si Sabrina sa kanyang landas. Samantala, nakatakdang magtagpo sina Lilet at Sabrina upang ilantad ang mga lihim na alam ni Sabrina tungkol kay Attorney Alon. Si Lilet ay puno ng excitement, ngunit kasabay nito ay may mga alalahanin na baka nagbago na ang isip ni Sabrina at hindi na ituloy ang kanilang pagkikita. Ngunit sa kabila ng kanyang mga takot, hindi alam ni Lilet na si Attorney Alon ay nagmamasid lang sa kanila at naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. At dumating nga ang pagkakataon. Si Sabrina, sakay ng isang kotse, ay dumating sa lugar ng pagkikitaan nila ni Lilet. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon na magsalita pa. Si Attorney Alon na hindi na kayang magpigil ay bumangga kay Sabrina gamit ang ibang kotse. Sa mga oras na iyon, nanginig ang buong paligid ng mga kaganapan. Agad dinala si Sabrina sa ospital, ngunit walang nakitang ebidensya na magpapatunay na si Attorney Alon ang may kagagawan ng insidente. Ang mga CCTV sa paligid ay sirang-sira, kaya't hindi nila matukoy kung sino ang may kagagawan. Si Attorney Alon ay nakaligtas muli dahil hindi siya nag-iwan ng anumang bakas. Ngunit habang ang lahat ng ito ay lumalabas, patuloy na dumadaloy sa isipan ni Lilet at Kurt ang hindi pagkakatugma ng mga pangyayari. Alam nilang si Sabrina ay malapit nang magsalita, kaya't hindi nila titigilan ang paghahanap ng katotohanan. Habang ang pamilya ni Atty. Alon, kasama na si Ira, ay nagpunta sa ospital upang alagaan o kamustahin si Sabrina. Nagpatuloy ang tensyon. Si Lilet ay nagsabi ng kanyang kutob sa harap ni Ira. Na galit at hindi matanggap ang mga akusasyon laban sa kanyang nobyo. Ngunit hindi mapipigilan ni Lilet ang kanyang paniniwala na si Atty. Alon ay may mga lihim na dapat ilantad at hindi siya titigil hanggang sa makuha ang katotohanan. Ang mga katanungan ay patuloy na nagsisiksik sa isipan ng mga manonood. Ang mga lihim ni Atty. Alon ay patuloy na nabubunyag. Ngunit sa likod ng mga ito ay may mga pagsubok at pagsasakripisyo na kailangan pang malampasan ng bawat karakter. Sino ang mananalo sa laban ng katotohanan at lihim? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matchas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.